Yo! Welcome back! Hey! It's Orion here again, and we're back for another anime action figure unboxing content. And this time, we have here Myorine Rembrandt from Mobile Suit Gundam, Witch from Mercury. And I'm excited and so hyped to open this box to see what's actually inside. So without further ado, let's begin and open this to see what's inside. Let's go! Okay, what is up guys? So wakas natapos na nating assemblein si Myorine Rembrandt. So kung titingnan natin, mula baba hanggang pataas, may kita natin yung pagkagawa mismo dito sa action figure. So dito naman sa pagkagawa, so medyo basic and simple siya, pero meron lang part na na hindi ako nagustuhan. Kasi kung i-zoom natin, and then bago yan, so dito sa sa malayuan, hindi masyadong kita yung mismong face niya. So medyo malabo. Yung kita lang yung mismong eyes niya, kaya parang wala siyang bibig. So kailangan ko pa ilapid dito maigi, tapos i-focus yung camera sa mismong face niya para lang mag-appear yung mismong niya, yung bibig niya tsaka yung ilong. Hindi clear yung niya, yung image niya pag sa malayuan, kala ko talaga wala siyang mukha. So yan, kaya ito yung part na na ayoko. Tapos kung i-zoom natin dito sa sa mismong katawan niya, so may mga nakikita ako na na slight marks ng parang, hindi ko alam ano ba to, glue ba to? So hindi lang masyadong visible sa ko, sa camera ko, pero parang siyang dinikit. Tapos hindi tinanggal yung mga yung mga mark niya. Pero bukod naman sa sa glue, okay naman yung pagka-design niya, tapos yung emblem niya dito sa sa chest niya sa right side na makikita. So yan, tapos yung uniform niya na sinuot dun sa anime, okay yung okay yung paggagawa, wala namang tayong fault pagdating sa sa damit. So dito sa likod, okay rin naman, na-check ko na. So kailangan ko pa tanggalin yung ulo, tanggalin natin yung ulo. So yan. So, dito, wala naman ako makitang issue. Hindi, ito. Ayan. So, ito yung nakikita ko pang isa pang issue. So, merong mga may mga unwanted mark dito. So, parang parang hindi masyadong pulido yung pagkagawa dito sa action figure. Kaya, medyo nakaka-turn off ng onte. Tapos, may mga marks pa dito ng ng glue. Nakikita ko dito sa right arm and dito sa left arm. Then pag titingnan naman natin sa baba, so wala naman ako makitang issue, wala namang problema. So yung support niya, translucent. Okay na okay rin. So medyo basic, medyo simple, pero okay rin naman yung pagka-design. So nadidisappoint lang ako sa mga glue marks, tapos sa mga hindi polished na parts, tapos hindi visible yung mismong face ni Myorine. Pero yung yung tsura naman niya okay naman. So kung i-rate ko tong si Myorine Rembrandt, I think I would give this score of 6 out of 10. Yeah. Kung maayos lang sana nila yung mukha, kung mag-appear, magiging visible yung mismong face, and then mawawala yung mga glue marks, then this is gonna be okay. Pero I'm gonna give this a 6 out of 10. So, compare dito, so, kung pagsasamahin natin, so ito yung kasama niya si Suletta Mercury. So, si Suletta Mercury, medyo okay naman siya. Visible yung face niya. Kung i-focus natin yung camera sa kanya, so yan, so kitang-kita, pero yung kay Myorine, focus yung camera sa kanya, hindi makita yung mukha niya. So, ayun yung ayoko kay Myorine. Pero okay naman, na-appreciate ko naman yung yung konting design sa action figure na to, pero hindi ako fully satisfied. Sana naman lang
inayos nila yung paggagawa. So hopefully, na yung susunod na action figure, na kung magkakaroon man sila ng panibagong ganito, sana medyo maayos naman and then walang mga glue marks. So I think I'm gonna keep this as part of my collection. So itong dalawang to yung favorite anime ko rin na sa Mobile Suit Gundam. So I'm happy na meron na ako nitong dalawa. Kulang na lang si Ariel. So once again, Miorine Rembrandt from Mobile Suit Gundam, Witch from Mercury. So what do you guys think? If you like this video, please do leave a like and share your feedback on the comment section below. And once again, thank you for watching. Now, see you around. Peace!